muling nabuhay, Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Tahimik po natin dalangin ang mga pansariling hangarin. Lahat po. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ipanalangin mo ang bayan ng Diyos, maranasan nawa ng lahat ang walang hanggang saklolo ng Panginoon. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangailangan. Amen. Birheng mahal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pamalagiin mo ang iyong sambayanan sa pagkabatid tuwina sa paggawa ng kabutihan at patatagin mo kami sa kasalukuyan upang kami makapagkamit ng kaloob mong buhat sa kaitaasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang sabi ng mga tao, iligpit na natin si Jeremias.
May mga saserdote namang magtuturo sa atin, mga pantas na magpapayo, at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos. Isakdal natin siya at huwag nating pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya't nanalangin si Jeremias, Panginoon, pakinggan mo ang aking dalangin. Batid mo ang binabalak ng mga kaaway ko. Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naghahanda sila ng hukay upang ako'y mabitag? Natatandaan mo kung paano ko sila idinalangin sa iyo upang huwag mong ipalasap sa kanila ang iyong poot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Buhay ko'y nabilin sa iyong mga kamay, ang pagliligtas mo sa aking pakamtan. Ikaw ang aming Diyos na tapat at tunay. Pag-ibig mo'y walang panin, kaya't ako'y nasagipin. May mga bulungan akong naririnig mula sa kaaway sa aking paligid. Sa kanilang balak, ako'y nanginginig. Ang binabalangkas, ako ay iligpit. Pag-ibig mo'y walang panin, kaya't ako'y nasagipin. Ngunit Panginoon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalingay, umaasa ako. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo, at sa mga umuusig na sino mang tao. Pag-ibig mo'y walang panin, kaya't ako'y nasagipin. Sabi sa buong mahal, sa daigdig ako'y ilaw. Kapag ako ay sinundan, ang dilim ay mapaparang, at sa akin mabubuhay. Panginoon ko'y iwangalay, kay Jesus na akong mahal. Ng pananalig na tunay, upang mapanginabangan ang dulot niyang kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, aakyat tayo sa Jerusalem, do'y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin sa 3 araw. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa 2 kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Makakainom ba kayo sa kopa ng hirap ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang kopa ng hirap ko ay maiinom nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Makakainom ba kayo sa kopa ng hirap ko? Maiinom niyo ba ang kalis na iinumin ko? Ayon kay Henry Nouwen, isang pari at theologian, this is the most challenging and most radical question we can ask ourselves. Can we drink the cup? Kaya ba nating inumin ang kalis ni Kristo? Ito nga din ang tanong ni Jesus sa ating ebanghelyo nang sinabi ng ina ni Santiago at Juan na kung maaari ay maupo ang kanyang mga anak sa tabi ni Jesus sa kanyang kaharian. Maiinom niyo ba ang kalis na iinumin ko? Mga kapatid, madaling humiling ng karangalan. Subalit mahirap panindigan ang tunay na kahulugan ng karangalang ating hinihiling. In other words, madaling sabihin tayo ay Kristiyano at nakikisalo sa hapag ng ating Panginoon. Ngunit mahirap unawain at panindigan ang kahulugan nito sa ating buhay. Kaya ba nating inumin ang kalis ni Kristo? Alalahanin natin na ang kalis, ang kopa ni Kristo ay mapait. Ang buhay ni Jesus ay paghihirap at pasakit. Kung hihilingin nating matamasa ang karangalang makatabi siya at makatabi niya sa kaharian, kailangan nating ihanda ang ating sarili upang inumin ang kalis ng sakripisyo at kahirapan. Mga kapatid, ang karangalan ng pagiging Kristiyano ay wala sa kadakilaang iniaangat ang sarili at tinatamasa ang kasaganahan, kundi sa kadakilaang ibinababa ang sarili at pinaglilingkuran ng tapat ang iba. Iniinom ang kalis ng pagmamahal ng Diyos at paglilingkod sa kapwa.
Sa tuwing tayo ay nagdidebosyon sa ating ina ng laging saklolo, lalo na tuwing araw ng Miyerkules, nagpapahayag din tayo ng ating mga kahilingan. Katulad ng ina ni Santiago at Juan. Sa ating ebanghelyo ngayon, pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon na kung tayo ay humihiling, kailangan din nating panindigan ang kahulugan ng ating panalangin. Sa madaling salita, ang bawat dalangin ating idinudulog sa Diyos ay isang pananagutang dapat din nating yakapin. Kapag naghahangad tayo ng kasaganahan sa buhay, may responsibilidad din tayong ibahagi ang biyayang sa atin ay ibinibigay. Kung naghahangad tayo ng pagmamahal, matuto rin tayong magbigay ng pag-ibig na ating inaasam. Kung naghahangad tayo ng karangalan sa pagiging kabilang ng simbahan, magpakumbaba tayo sa ating paglilingkod sa kapwa at sa ating bayan. Alalahanin natin na wala tayong karapatang humingi kung hindi tayo marunong magbigay. Wala tayong karapatang humingi kung hindi tayo marunong magbigay. Wala tayong karapatang maghangad ng karangalan kung hindi natin alam ang kahulugan ng paglilingkod ng may kapakumbabaan. Mga kapatid, ang mga biyayang nais natin ay hindi lang dapat para sa atin. Ito ay marapat dumaloy patungo sa ibang higit na nangangailangan ng biyayang hangad din natin. This is what it means to drink the cup of Christ. Mga kapatid, sa ating paglalakbay ngayong Kwaresma, sa ating patuloy na debosyon sa mahal na ina, naway pagsumikapan nating laging lakipan ng pananagutan ang pananampalatayang ating ipinahahayag. Sa ating pag-inom ng kalis ng buhay, sa pagyakap natin sa daan ng krus at kahirapan, akayin natin ang bawat isa patungo sa landas ng katubusan at muling pagkabuhay. May inom ba natin ang kalis na iinumin ni Kristo? Naway ang sagot ay hindi lang oo, kundi kung loloobin, mangyari nawa. Amen. Diyos, awang di mapili.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming inihahain ngayon upang ang pagpapalitan ng kaloob mo at ng aming handog ay magdulot sa amin ng kapatawaran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay niyang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugong mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang ganyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jesse naming Obispo,
ng tanang kaparian, relihiyoso at relihiyosa at ng iyong buong sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, aming ina ng laging saklolo, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin, Diyos at manunubos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsiluhod na po ang lahat. Panalangin para sa mga may sakit. Manahimik sandali at alalahanin ang mga may sakit na nais ipanalangin. Panginoong Heso Kristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangailangan ng tao ng iyong tulong. Magili mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nanahirapan dahil sa dinaranas nila mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila'y muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong kami magsalo-salo sa piging ng muling pagkabuhay ng anak mo. Ito naway aming pakinabangan sa pagkakamit namin ng walang maliw na kaligtasan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pagdiriwang ay naialay na humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.